Magandang araw po sa lahat ng ESS pensioners at ESS members. Ating talakayin sa bidyong ito ang mahalagang anunsyo ng ESS simula na ngayong araw, April 1, 2023 at bagong update na inilabas ng SSS. Kaya naman siguraduhin tapusin ng video na ito. Pero bago yun, huwag niyo kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. SSS Pensioners, isang napakalagang advisory nito para sa inyo dahil simula na ngayong araw, April 1, 2023, susundin na muli ang karaniwang schedule ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP program dahil nagtapos na kahapon ang ibinigay na extension ng SSS sa pagko-comply sa ACOP para sa taong 2021. Kaya naman bad news ito sa mga pensioners na hindi nakapag-comply ng ACOP sa nasabing deadline. Dahil simula May 1, 2023, masususpindi na ang pagtanggap ninyo ng monthly pension. Pero sigurado naman na lahat ng pensioners tulad ng retirement pensioners na naninirahan abroad, total disability pensioners, at survivor pensioners, pati na ang dependent children, minor o incapacitated at kasama ang guardian, ay nakapag-comply na dahil kahit sino naman ay ayaw maputol ang pagtanggap ng kanilang pension. Para sa mga retirement pensioners na nakatira sa Pilipinas, hindi nyo pa rin po kinakailangan na tumugon sa ACOP. Muli, simula na ngayong araw, April 1, 2023, susundin na muli ang karaniwang schedule ng ACOP compliance. Narito ang schedule ng compliance ng inyong ACOP. Para sa mga retirement pensioners na naninirahan abroad at total disability pensioners, ang schedule ng compliance nyo sa ACOP ay buwan ng kapanganakan ng pensyonado. Para naman sa survivor pensioners, ang schedule ng compliance nyo sa ACOP ay buwan ng kapanganakan ng namatay na miyembro. Para naman sa dependent, minor or incapacitated, kasama ang guardian, ang schedule ng compliance nyo sa ACOP ay sa buwan ng kapanganakan ng miyembro o namatay na miyembro. At para sa bagong update, kahapon lang naglabas muli ang SSS ng bagong update sa disbursement channel para sa pag-claim ng benefits at loan application. Para sa mga mag-a-apply ng salary loan at pension loan, ang available na disbursement channel na maaari nyong gamitin ay ang UMID ATM, Union Bank Quick Card, at PesoNet Banks. At hindi nyo maaaring gamitin ang e-wallets at RTC o CPO. Para naman sa mag-claim ng unemployment benefit, retirement benefit, funeral benefit, maaari nyong gamitin ang lahat na available na disbursement channel tulad ng UMID ATM, Union Bank Quick Card, PesoNet Banks, e-wallets at RTC or CPO. Kung kayo naman ay mag-a-apply ng employer sickness at maternity reimbursement, tanging PesoNet Banks lang ang maaari nyong gamitin na disbursement channel. Para naman sa SEVM OFW sickness o maternity application, disbursement benefit at death benefit, maaari nyong gamitin na disbursement channel ang UMID ATM, Union Bank Quick Card, PesoNet Banks, e-wallets at RTC o CPO. Take note lang po na ang RTC at CPO ay ang remittance transfer companies or cash payout outlets tulad ng Palawan, Cebuana o MU Villar. Muli, sa mga magkiklaim ng benefits at loan application, gamitin ang tamang disbursement channel upang maiwasan ang abala o aberya sa pagkiklaim ninyo ng inyong benefits at loan applications. Kaya naman sa advisory ito, ano po ang reaksyon ng mga ESS pensioners at ESS members? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So, ilang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.